Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siya namang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Ernie. Bueno, basahin na natin ang liham ni Ernie. Dear Kuya Peles, una po sa lahat ay magandang hapon sa inyong lahat yan, sa inyong himpilang bamburadyo. Lalong-lalo na po kuya sa inyo. Palagi po ako nakikinig tuwing hapon at may mga aral din ako napupulot sa mga isinasadula ninyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Ernie, 30 taong gulang. May asawa po kuya at 2 anak. Para malinaw sa inyo, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Bakit bang tigas ng ulo mo? Hindi ka nakikinig sa akin. Ikaw ang hindi nakikinig sa akin. Sinabi ko naman sa'yo na unahin mo muna ang gamit dito sa bahay. At para sa mga bata. Paano ko mapagkakasya ang kakarampot mong sweldo, ha, Benny? Inuuna mo naman kasi ang para sa luho mo. Anong luho ang sinasabi mo dyan? Yan yung mga sabon na para sa katawan mo. Di ba mahal yun? Ah, ganon. Para ito lang, isinisisi mo na sa akin? Sa hirap ba naman ng buhay ngayon? Nagawa mo pang magluho. Hayan, isaksak mo yan sa bunganga mo, ah! Rico, tignan mo yung ugali mo. Ayaw mong mapagsabihan. Ikaw kasi, para sabon lang, nagagalit ka na. Wala naman akong sinasabi. Ang sa akin lang, unahin mo naman ang mga pangangailangan dito sa bahay Ang bago yan. sabihin mo, kulang na kulang ang sinasahod mo para sa amin ng mga anak mo. Kulang ka sa diskarte kasi. Alam mo naman na krisis ngayon, kaya magtipid ka. O di magtipid ka kung gusto mo. Wala akong pakialam sa'yo. Tignan mo yung ugali mong yan. Baluktot ang katwiran mo. Ate, pwede bang dito muna ako sa bahay mo? Total, magkalapit naman ang bahay natin. Alam ko yan. Nag-away na naman kayo ni Sarah, no? Oo, ate. Sabi ko na nga ba eh. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga, ate. Kumain ka muna. May kanin at ulam dyan. Kumain ka na. Mamaya na lang, ate. Ano na naman ba ang pinag-awayan ninyong dalawa ng asawa mo? Kasi pinagsasabihin ko lang naman na magtipid muna sa ngayon. Anong nangyari? Ayun, nagalit. Kung ano-anong pinagsasabi niya. Kala ko ba mabait niyang si Sarah? Kaya ko siya pinaligawan sa'yo. Mabait naman dati yan, ate. Kaya lang, nung nabarkada, yung kapitbahay namin na si Shelley, nagbago na ang ugali. Yun naman pala eh. Biruin mo. Kung ano-anong binibili. Siya, babayaan mo na siya. Basta kahit na mag-away kayong dalawa, huwag mong sasaktan ha. Masama yun. Ay, nag-away na naman pala ang mag-asawa. May papaano naman kasi pinagsabihan yata ni Ernie yung manugang natin. May ayaw naman kasing makinig eh. Ewan ko sa mag-asawang yan. Parang aso't pusa. Di magkasundo. May kasalanan naman ng manugang mo eh. Dong, huwag mo sanang kampihan yung anak mo. Di natin alam kung totoo lahat ang sinasabi niya. Totoo naman eh, ha? Masamang ugali ng manugang mong yan. Antipati ka. Huwag mong pagalitan kung pagsasabihan mo.
Dapat silang dalawa ng anak mo ang kausapin mo para walang masabi ang manugang natin. Naintindihan mo? Nakarating na pala sa inay at itay ang pag-aaway natin. Ano naman ang masama doon? Ayun! Lumalabas na ako na naman ang masama sa paningin nila. Pati ate mo, kinausap niya ako kahapon. Walang problema kung kakausapin ka nila. Pinapahiya mo ako sa pamilya mo eh. Gusto ko lang naman kasi na maayos tayo. Paano tayo magiging maayos? Kung masama ako sa paningin nila, sige nga sabihin mo nga sa akin. Hindi naman sila galit sa'yo eh. Anong hindi? Pagsabihan ba naman akong sosyal ng ate mo? Di naman niya ako pinapalaman na. O ba't siya nakikialam? Kung makapagsalita ka naman. Siya din ang nalalapitan natin kung minsan eh. O bakit? Binabayaran naman natin siya kung nakakairam tayo. Oo nga. Pero nakakahiya naman kay ate. Siya palaging nilalapitan ko tuwing nagigipit tayo. Wala akong pakialam kasi nagbabayad naman ako sa kanya. Tignan mo yung ugali mong yan. Wala ka sa katwiran. Sige! Kampihan mo ang pamilya mo! Pare-parehas kayo ng pag-uugali! Lagi kong pinagsasabihan kuya ang aking asawa. At kapag pinagsasabihan ko ay doon na nagsisimula ang aming pag-aaway. Mas lalo kuya siyang nagagalit kapag may sinasabi ko sa kanya. Walang araw kuya na hindi kami nag-aaway. At minsan kuya naiinis na din ako sa kanya dahil parang baliwala ang mga sinasabi ko sa kanya. At pati pamilya ko kuya ay parang wala rin siyang respeto. Minsan kuya ay Anak, hindi ako'y nakikialam sa inyo ni Ernie. Pero madalas na yata ang pag-aaway ninyong dalawa. Bakit ba? Ay, Nay, simpleng problema lang naman ito eh. Ano ba naman yung bumili ako ng mga gamit ko? Ay, sabi kasi ni Ernie, puro mahal daw ang mga binibili mo. Inay, matagal naman bago maubos ang mga ginagamit ko. Ano bang gusto niya? Magpakalusyang na lang ako, ganon? Di naman sa ganun. Mahirap ang pera ngayon eh. Kaya nga ho, Inay eh. Tipid na po kami sa budget. O, sige. Basta pag-usapan ninyo ng mahinahon kung nag-uusap kayo. Siya naman po kasi, hindi niya ako naiintindihan. Para ito lang ang hilig ko, hindi niya ako maintindihan. Ang gusto lang naman sigurong mangyari ni Ernie, makapagtabi kayo kahit konti. Sino kaya to? Sandali lang! Ikaw pala, ate. Nandito ba si Ernie? May pinuntahan. Akala ko kasi nandito siya eh. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Paayos ko lang sana yung tubig namin sa likod bahay. Naglilik kasi. Sige. Sasabihin ko na lang sa kanya pagdating niya mamaya. Ay teka, ano to? Yan, mga sabon sa katawan. At mga pabango, ate. Mahal ito ah. Oo. Galing kasi sa ibang bansa yan. Bibili ka? Hindi.
Hindi ko kaya ang halaga niyan eh. Ang Kahit mamahal. mahal, maganda naman sa katawan. Sige na, bumili ka na. Sige. Pakisabi na lang kay Erne, pumunta na lang siya sa bahay para maayos yung sirang gripo namin ha. Sige. Sasabihin ko sa kanya pagdating. Benny, ano ba itong sinabi ng ate mo na mahal yata yung mga ginagamit ng asawa mo na para sa katawan niya? Pampaganda daw, sabi ng ate mo. Sabi niya kasi Itay, Hmm. tinutulungan niya na magbenta ang kaibigan niya sa mga produktong yun. Abay, sabihan mo yung asawa mo. Masyado lang yatang sosyal ang asawa mo, Hindi na pwede yan. Umaabuso na. Ang gusto raw niya magbenta. Sayang din daw ang kita eh. Sa kaibigan niya naman yun, hindi sa kanya. Nako, ang tanong dyan, anak, binibinta ba niya talaga yan o ginagamit lang niya? Ha? Para gumanda at pumuti ang asawa mo. Minsan kasi tay, umaalis siya ng bahay. Siguro nagdi-deliver siya. Nako, bantayan mo yung asawa mo, anak. Baka may minagulang ginagawa yan. Hindi naman siguro tay. Anong hindi siguro? Abay, halos hindi na siya nalalagi dito sa bahay. Hindi na naalaga lang yung mga anak. Nako, Kilala ko naman ang asawa ko Itay. Masikaso lang talaga sa katawan. Ernie, anak. Bantayan mo yung asawa mo. Masama ang kutob ko dyan. Baka iniiputan ka na sa ulo. Ha! Hiwalayan mo na yan! Noong una, kuya, lagi naming pinag-aawayan yung mga binibili niyang gamit dito sa aming bahay. Lalo na, kuya, kung ang pag-uusapan ay para sa kanyang sarili. Kuya, walang araw na hindi na kami nag-aaway. Sapagkat nakikita ko, kuya, na hindi siya kontento sa mga ginagamit niya at kung ano-ano ang kanyang binibili. Hindi ko man siya pinagbabawalan na bumili, kuya. Kaya nga lang dapat munang unahin niya, kuya, yung mga para sa amin, lalo-lalo na sa aming mga anak. Alam ko, kuya, na sa panahon ngayon ay maraming nabibili na pampakinis, pampaputi. At ang dahilan niya, kuya, ay magbebenta para daw makatulong sa akin. Ang inaalala ko lang, kuya, kung umaalis siya ng bahay, sabi niya, nagbebenta naman. At iniiwanan niya yung anak namin sa aking mga magulang. Kuya, parang hindi ako makapaniwala dahil may nasabi sa akin ng aking ama na bantayan ko raw ang aking asawa. Doon ako nang hinala, kuya. Ano po ba ang dapat kong gawin para mapatunayan kung talagang tinutulungan ako ng aking asawa sa paghanap buhay? Sana po, kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Ernie. Alam mo, Ernie, siguro hindi ka naman naniniwala sa mga sinasabi ng magulang mo. Oo, hindi maganda yung relasyon ng magulang mo sa iyong asawa.
Dahil siguro sa nakikita nila na para bang antipati kayang asawa mo. Abay, Ernie pa, ikaw din ang magkapagsasabi kung talagang ano talaga ang ugali ng asawa mo. Ikaw mismo, kilalang kilala mo yung asawa mo. Ha? Karamihan kasi sa mga manugang kung minsan at magulang ng lalaki, abay, may mga talagang hindi nagkakaintindihan, lalo na kapag nakikita nila yung manugang nila maasikaso sa katawan, maalaga sa katawan, abay manghihinala na kaagad. Yung biyanan na kesyo inaalagaan yung katawan, may mali ng ginagawa. Abay, hindi naman ganun. Pasalamat ka, Ernie. At marunong magayos siyang asawa mo. Ngayon, ang problema, nasusulsulang ka pa yata ng magulang mo. At nagdadalawang isip ka tuloy. Na baka may maling kinagawa yung asawa mo. Ernie, ikaw mismo mapapatunayan mo kung ano talaga ang ugali ng asawa mo. Malay mo, yung mga dinadala dyan sa bahay ninyo, abay nakakabenta, nakakatulong sa'yo. May mga asawa kasi na hindi sila showy. Ibig kong sabihin, may naitutulong man sa'yo, hindi sinasabi. Dahil may mga asawang ganyan eh. Hindi kagaya ng iba na kapag nakagawa ng kwan dyan, pinagmamalaki na. Lalo na kapag hindi ka niya masyadong maasikaso, hindi ka maipaghain man lang o pagluto ng masarap ng asawa mo, mali na kaagad yung isipin nila. Akala nila hindi mahal ang asawa. Pero ang asawa mo, tunay yung pinapakita sa inyo eh. Kung ano yung ugali niya, yun talaga yung pinapakita niya. Bagay na hindi sinasang-ayunan ng magulang mo. Ernie, ikaw na mismo ang magpapatunay. At alam mo siguro na walang ginagawang masama yung asawa mo. Gusto lang niya na matulungan ka, kaya siya nagdadala ng mga produkto niya sa inyong bahay para naman kahit paano siguro matulungan ka sa paghahanap buhay. Huwag mo lang intindihin yung sinasabi ng magulang mo dahil talagang masisirang pagsasama ninyong dalawang mag-asawa. May mga magulang kasi minsan na imbis na mapabuti ang pagsasama ninyong mag-asawa, sila pa yung gumagawa ng paraan para kayo magkagalit. Hindi naman lahat, pero may mga nakikita akong ganyan. Hindi makasundo ang kanilang manugang o kaya yung biyanan. Ernie, sana maging patas ka. Kung mahal mo yung mga magulang mo, mas mahalin mo yung asawa mo. Dahil siya ang makakasama mo habang buhay. Yung mga magulang natin, totoo, mga magulang natin yan. Mahal natin sila. Pero sandali lang na sila'y makakasama natin dito sa ibabaw ng mundo. Pero yung asawa natin, lalo na may mga anak kayo, sila yung makakasama mo sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Kaya dapat mas pagandahin ang pagsasama ng mag-asawa para sa inyong mga anak. Ipakita ninyo kung ano yung magandang asal para lang sa ganun kung sakaling sila'y magkapamilya na rin, meron silang gagayahin. Meron silang mapupulot na aral sa mga tinuturo ninyo. Hindi yung ganyan na may nakikita lang sila na medyo kahina-hinala, gagatungan na nila. Depende yan sa'yo. Kaya nga sabi ko sa'yo, mas kilala mo yung asawa mo kaysa sa kanila. Ikaw na mismo ang mag-adjust. Kung may sinasabi sila, wag mo na silang pakinggan. Ang isipin mo na lang,
kung paano ninyo mapapabuti ang pamumuhay ninyong mag-asawa. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Ernie, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.